Magandang umaga, church! It's such a wonderful Sunday morning again. Handa ka na bang awitan ng iyong true love? Kung handa ka na, sabay-sabay tayong awitan siya. Come on, church! Give the Lord your best effort, best energy. Sing to the Lord right now. Pagluha ang naging libangan, dibdib ay puno ng kapaitan. Nawawala na ata sa katwiran, wala akong ibang makakapitan. Nakaraan sa akin ay bumabalik, alaala tila nakakapit, tila nawawala na sa bait. Wala ba dyan sa akin ay lalapit? Hindi pag-ibig naghihintay masumpungan. Hey! O ikaw ang tunay na pag-ibig, sa pag-ibig mo ako'y sisisid. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na umibig, dahil sa krus ang buhay ko'y sumapi. Pangit na nakaraan, Hallelujah, Lord. Ikaw ang aming true love, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na pag-ibig. Kaibigan ang naging sandigan, akala ko sila'y makakapitan, ngunit sa huli ako'y iniwan. O kay sakit ng aking naranasan, naghanap ng tunay na magmamahal, hahagan pangangakuan ng kasal. Ngunit kami ay hindi rin nagtagal, hindi siya ang sagot sa aking mga dasal. Hindi inaasahan, bakit hindi nalaman? Tunay na pag-ibig naghihintay masumpungan. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na umibig, dahil sa krus ang buhay ko'y sumapit. Pangit na nakaraan, hindi ko na babalikan. Hallelujah. Hindi na babalikan ang aking nakaraan, hindi na babalikan pag-ibig na sumpungan. Panahon na nagdaan, hindi ako iniwan. Pag-ibig na alay mo, inilan sa mundo. Dugo ni Yesu Cristo, nilinis ang buhay ko. Pag-ibig ko'y binuo na dati-rati bigo. Pag-ibig mo ako'y sisisid. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na pag-ibig, sa pag-ibig mo ako'y sisisid. Marami nang napagdaanan, hindi ako iniwan. O ikaw ang tunay na umibig, sa krus ang buhay ko'y sumapit. Pangit na nakaraan,
let's continue to worship the Lord today. Huwag kang bibitaw sa focus. Huwag mong pansinin yung mga distractions sa paligid mo. Yung worship, itigil mo muna yung ginagawa mo. Makakapaghintay yan. Huwag munang galawin yung cellphone mo. Huwag ka munang madistract ng katabi mo, kapitbahay mo, o nung kahit na sino. Lakbay, sige maglakbay. Ganyan ang buhay, walang humpay. Ligaya man o lungkot, pag-ibig man o buot, buhay nasa ating kamay. Come on, church, enjoy mo yung pag-awit mo sa Panginoon. Panahon na para bumangon sa tawag ng tadhana, ikaw ay tumugon. Magpapadala ka na lang ba sa agos o kukubuin mo bawat kung ito ang huling araw ng buhay mo, kaya mo bang sabihing lumaban ako ng buong lakas ko? Natapos ko ang aking buhay, malakas, masaya at tagumpay. Ang buhay na sa kanya'y alay, ang tunay na tagumpay. Lakbay, sige maglakbay. Ganyan ang buhay, walang humpay. Ligaya man o lungkot, pag-ibig man o buot, buhay nasa ating kamay. Lakbay, sige maglakbay. Ganyan ang buhay, walang humpay. Ligaya man o lungkot, pag-ibig man o buot, buhay nasa ating kamay. Gusto ng Panginoon ngayon na isuko mo sa Kanya ang iyong buhay, ang lahat ng meron ka. Isuko mo sa Diyos ang iyong lakbay. Sabihin mo sa lahat na ako ay malaya na masaya, may pag-asa, mapayapa, masagana, may kilig-lig-lig, umaaba pa. Mapagpasalamat o Diyos sa lahat-lahat. Sa wagas nga landas, sa makulay na bukas, at sa karera na tinatahak na mula sa'yo. Lakbay, sige maglakbay. Ganyan ang buhay, walang humpay. Ligaya man o lungkot, pag-ibig man o buot, buhay nasa ating kamay. Lakbay, sige maglakbay. Ganyan ang buhay, walang humpay. Ligaya man o lungkot, pag-ibig man o buot, buhay nasa ating kamay. Sige maglakbay. Buhay nasa ating kamay. Habang patuloy nating inaawitan ng ating Ama, alalahanin natin yung dahilan kung bakit meron tayong buhay.
yung dahilan ng ating kaligtasan. Nang dahil sa krus, tayong lahat ay nalinis ang kasalanan. Nang dahil sa krus, tayong lahat ay mabubuhay ngang muli. At dahil sa krus, tayo ay puno ng pag-asa. Kasalanan na patawad dahil sa krus. Ang dyablo ay natalo dahil sa krus. Ang buhay ko'y nabago dahil sa krus. Tagapagligtas at Panginoon, siya si Jesus. Hey! Sa ngalan ni Jesus, bawat tuhod luluhod, sa bawat sawi ay mababawi. Sa ngalan ni Jesus, dahil sa krus, ang bawat luha ay mapapawi. Sa ngalan ni Jesus, bawat tuhod luluhod, sa bawat sawi ay mapapawi. Sa ngalan ni Jesus, dahil sa krus, ang bawat luha ay mapapawi. Si Jesus, buhay inalay para tayo ay lumaya. Sambahin, purihin, dinggin. Si Jesus, buhay inalay para tayo ay lumaya. Sambahin, purihin, dinggin. Ang ngalan ni Jesus, kasalanay napatawad dahil sa krus. Ang dyablo ay natalo dahil sa krus. Ang buhay ko'y nabago dahil sa krus. Tagapagligtas at Panginoon, siya si Jesus. Sa ngalan ni Jesus, bawat tuhod luluhod, sa bawat sawi ay mababawi. Sa ngalan ni Jesus, dahil sa krus, ang bawat luha ay mapapawi. Si Jesus, buhay inalay para tayo ay lumaya. Sambahin, purihin, dinggin. Si Jesus, buhay inalay para tayo ay lumaya. Sambahin, purihin, dinggin. Ang ngalan ni Jesus, kasalanay napatawad dahil sa krus. Ang dyablo ay natalo dahil sa krus. Ang buhay ko'y nabago dahil sa krus. Tagapagligtas at Panginoon, siya si Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Isang magandang araw po sa ating lahat at pag-uusapan po natin ang pagbibigay sa ating Panginoon o rich generosity in English. So ang ating topic po ay all of life as a gift, buong buhay natin, alay sa Panginoon. Holistic giving as an act of worship born from intimacy with God. Ang kaganapan ng pagsamba sa Panginoon ay ang pag-aalay ng ating buhay dahil tayo ay malapit na malapit at may malalim na relasyon sa ating Panginoon. Basahan po natin ang Romans 12 verse 1 Amplified Version sabay-sabay. I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Yan po ang pinakamataas na antas ng pagbibigay according to the Apostle Paul. Ito po ay radical form of giving, yung pagbigay ng ating buhay sa Panginoon at sa kapwa natin. Ang ating ibibigay ay ating buong buhay, talento natin, oras natin, ambisyon, kahit po ang ating buong pag-iisip, buong puso, buong lakas. Sabi po sa Greek, ang sacrifice po, which is pronounced tusia, means sacrifice or offering. So it's both sacrifice and offering before the Lord. Nung Old Testament po kasi, it's limited to dead animals and grain offering. Pero ito po, sa New Testament, tayo po ay tinawag ng Apostle Paul, ang Panginoon, na maging living sacrifice. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, ang ating pagbibigay ng buhay ay internal at ongoing na sakripisyo o offering sa Panginoon. So, ibig sabihin po nito, ito ay magiging ganap sa mga tao na lives in constant communion with God. Habang tayo po ay nagiging malalim at umiibig sa ating Panginoon, nauunawaan po natin na ang ating buhay ay marapat lamang ibalik sa Panginoon. Higit sa pera, higit sa kayamanan, sa ari-arian, ang buong buhay po ang pinakamagandang alay sa ating Panginoon. It is the ultimate expression ng ating pag-ibig sa ating Diyos, ang ating agape sa Kanya. Kaya po bago tayo mag-decide kung ano po at magkano ang ating ibibigay sa ating Panginoon, manalangin po muna tayo. Panginoon, kayo po ang magpala sa aming pagbibigay. Alam po namin, Panginoon, na kapag kami ay malapit sa iyo at ang aming relasyon ay bunga ng pag-ibig sa iyo, maari at kaya namin ibigay ang aming buhay dahil sa grasya mo. Ito po ay inaalay namin sa iyo. Higit sa pag-alay namin, Panginoon, sa oras na ito ng aming kayamanan, material man o pinansyal na mga bagay na maari namin maibigay sa iyo. Ngayon pong oras na ito, turuan niyo po kaming lahat na nakikinig sa mensaheng ito na ialay ang aming buhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa mga nagnanais pong magbigay, ito po ang kamaraanan natin ng ating pagbibigay. We can give sa ating GCash/Maya 0917-528-1069 Claribel Abiera or video account number 000490440207 Claribel Castro. God bless you and may you offer your body as a living sacrifice. Isang magandang araw po sa ating lahat at naka-part 2 na po tayo ng ating series on Know Him, di ba? Intimacy versus Revelation, na ang gusto po ng Panginoon yun. So we should stop talking about Him and start talking to God. So today we're going to talk about Show Me Your Glory, the God who longs to be known, and the hunger that draws us near. So ang ganda po kasi nito nung nangyari dito kay Moses. So we will just dig deeper on what happened with Moses. So, wag po natin kakalimutan
ang hunger for God is itself God's gift. So pag tayo po ay parang, di ba, pag in love, nung in love po tayo, o sa mga in love ngayon, di ba, you cannot get enough of the person that you have fallen in love with. Di po ba? So you have that hunger. Kailangan masatisfy yung hunger na yun. And yung longing for that person, halimbawa, um, let's say medyo, kayo, no, a long distance relationship, LDR nga daw. So you have maybe 2 weeks before you're able to see each other, a week or a month after. So there's that longing and that hunger for each other actually makes the relationship in a way, kung ano po talaga, no, kung talagang ang pag-ibig ay strong, it makes the heart grow fonder. At ang pinakamaganda po dyan, ang sabi ng Panginoon, He never refuses the soul that asks to see His glory. Katulad po na nangyari kay Moses, which we'll talk about. So, kapag tayo po ay hungry or gutom tayo sa presensya ng Panginoon or we long for that presence of the Lord, it's actually the gift itself. Because kapag tayo po nakasama natin siya at mahal natin siya, walang pinagkaiba yan doon sa ating expression of love, doon sa mga taong meron tayong longing. Naalala ko po nga mayroon pong isang nag-invite sa akin, kain tayo, ganyan-ganyan, o mag-inom tayo after nung ng sahod, which is normally 15:30 nung nasa Pilipinas pa ako. So, sahod siya 15:30, dumating yung 15, ganyan ganyan. Sabi ko, ayaw kong sumama. Sabi niya sa akin, bakit? Ba't tayo mo sumama? Sabi ko kasi, gusto ko umuwi. Sabi niya, ba't gusto mo umuwi? Kasi I long for my children, I long for my wife. And so, yun yung nag-iwas sa akin sa mga masasamang elemento. Nag-iwas sa akin na wag magdesisyon ayon sa popularity. So I had to make that decision na hindi talaga siya katanggap-tanggap doon sa mga kasamahan ko. And so, nirespect nila ako, but initially meron silang mga konting pang-iinis o pang-aasar. So, let's take this very, very powerful story in Exodus chapter 33, verse 18 and 20. Yung puti, tapos yung dilaw naman is 34 to 6 to 7. From the New Living Translation. Basahin ko po sa inyo how wonderful this interaction was. Moses responded, and show me your glorious presence. The Lord replied, I will make all my goodness pass before you, and I will call out my name, Yahweh, before you. For I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. But you may not look directly at my face, for no one may see me and live. So ang eksena po kasi nito, sabi ng Panginoon, I will send an angel with you. Ang sabi ni Moses, no, we would like na kasama ka namin yung glorious presence mo. At yan ang response ni ni Lord kay Moses, and it was really amazing. And sa verse 6 and 7, the Lord passed in front of Moses calling out, Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin, but I do not excuse the guilty. I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the third and fourth generations. And may the Lord add understanding to the reading of His mighty word. So ito po sinabi ng Panginoon, I am a God who is Yahweh, the Lord of heaven and earth, the Lord beyond time. Siyempre, kung titingnan po natin yung yung pagkamangha ni Moses dito, dahil nagpaunlak ang Panginoon to show his presence, nagpakilala ngayon si God kay Moses. Sabi niya, compassion, mercy, slow to anger, and filled with unfailing love and faithfulness. Yung pag-ibig po na ginagawit ng Panginoon sa atin, it's His character. So, hindi natin kailangan i-earn siya. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti para i-lavish tayo ng unfailing love niya. Yan po yung hesed niya. And so, kung it's from the Hebrew word hesed, no? So, ang love na to ay isang bagay na part ng character niya. So, ang tindi po niyan. Kasi tayo po mga tao, di ba, may condition para may i-reward tayo. O di kaya meron tayong mamahalin o tatangiin. Kailangan meron silang gagawin for us. No. Si God, no. He is going to show it regardless. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, I will show it to 1,000 generations. Patawarin ang kanilang mga kasalanan. Ito man sila ay rebelde o sa kasalanan nila. Pero lahat ng mga guilty,
hindi sila makakaligtas. Lahat na nagpapatuloy doon sa kanilang pagkarebelde at kasalanan laban sa Panginoon, kahit ang kanilang mga anak ay madadamay nito. To the fourth generation, ibig sabihin, it is not going to stop until somebody actually stops it in their lineage. And in this case, sa ating na modern Christianity, ang tao na nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas na hinto sa kanya ang sumpa na ito o itong yung guilt na ito. At ito ay dahil kay Jesus bilang alay sa ating mga kasalanan. And this is absolutely amazing. So pag-usapan po natin bago tayo mag-open in prayer, hunger for God itself, God's gift. Pangalawa, God's glory is His character, not His spectacle. A true encounter with glory produces worship and brokenness. In Jesus, Moses' prayer is finally and fully answered in the power of Jesus Christ. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang mangusap sa amin. Inaalay po namin ang oras na ito at kami po ay nagpapasakop sa presensya mo. Ina-acknowledge po namin, Panginoon, na hindi namin maunawaan ang aming pag-aaralan kung hindi namin ikaw kikilalanin. Because if we will not be intentional sa paglapit namin sa iyo at sa desire namin na maging intimate with you o magkaroon ng malalim na relasyon and get to know you really, then hindi namin talaga maintindihan ng mga bagay na ito. Because we fail to understand the most important bit and that is to get to know you. And so today, ipakilala niyo po ang iyong sarili. Katulad po ng binasa namin sa Exodus kanina, that you are a God who is compassionate, slow to anger, abounding in love, that you are a forgiver of all iniquity, Panginoon, rebellion and sinfulness, Heavenly Father. And you will lavish your unfailing love to 1,000 generations as long as yung lineage na yun, Panginoon, will obey you and be intimate with you. Because you are going to provide that unfailing love to all of us. And so today, Panginoon, baguhin niyo po kami. Naway kami, Panginoon, ay magkaroon ng understanding kung how beautiful it is to get to know you and to understand who you are. In Jesus' name. Amen. So, ang ganda po talaga pag nakilala natin ng Panginoon. Di po ba, kapag tayo ay may kilala na, na individual, na alam natin na talaga nga naman katangi-tangi siya, marami siyang ginawang kabutihan sa atin, di ba ang sarap na lalo natin siya makasama? At pag-uusapan pa natin yung lalim at lawak kapag kasama natin parati ang Panginoon in intimacy. Imagine kung ano yung magbabago sa'yo. Imagine kung ano yung gagawin ng Panginoon sa'yo. Imagine what will happen to all of us kung tayo ay magiging malapit sa Panginoon. Hindi na natin ikukwento kung sino siya. Sa ibang tao lang. Kung hindi, mararanasan natin ang Panginoon araw-araw. Kaya nga po napaka-importanting unawain natin kung sino ang madalas mong kausap, sino ang madalas mong kasama, yan ang magiging kawangis mo. Kaya mag-iingat din po tayo kung kanina tayo nag spend ng time, nag spend ng energy because these are very important things na yun ang totoo actually. So, we have to be very careful about it. So, pag-usapan natin yung mga keywords dito. Sa pag-usapan natin, ano ba yung glory? Yung glory ng Panginoon, yung glorious presence, di ba? It comes from the Greek word kavod, which means glory, weight, heaviness, or honor. From a root meaning to be heavy. God's glory is not a glow or atmosphere. It is a weighty, manifest, undeniable reality of who He is, breaking into the visible world, not spectacle or substance. So ano po ibig sabihin nito? Kapag tayo po naranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, imposibleng hindi tayo mamangha dahil mararamdaman natin ang presensya niya. Kaya nga po si John the Beloved in the book of Revelations chapter 1, siya ay parang namatay o nag-lay dead dahil sa presensya ni Jesus Christ. And remember, si John the Apostle, John the Beloved, kasama niya si Jesus Christ while he was ministering here on earth. Pero nung nakita niya yung glory ni Jesus Christ in the heavenly realms, he fell as dead, prostrate. Sa ibang versions ng experiences, ito yung ikaw ay na-slain in the spirit. Yung parang natumba ka na lang at hindi mo na maintindihan dahil wala kang lakas dahil sa thickness ng presence niya. Di ba parang walang pinag-aiba, minsan, when I say walang pinag-aiba, I'm not, hindi ko binababa yung glory ng Panginoon. Pero, di po ba minsan may mga tao na kapag naglakad, alam natin, meron yan. Di ba? Yung asta niya, hindi siya mayabang, di ba? Pero alam natin may kapangyarihan. Yung pananamit, yung kilos, pagsalita. Ganun ang Panginoon, pero mas higit pa dun.
So yung presence niya talagang makaka-command ng respect, makaka-command ng admiration, makalaglag pa nga, ika nga, higit pa sa nakakita ka ng artista. Now, this is very important as well. So, glory and then the face of God. It comes from the Greek word ponim. Ano nga ba ang ponim? So, it's the face, the presence, or the surface. So, yung mukha talaga, literally, yung presence ng Panginoon. At ito yung nararanasan natin doon sa encounter. So, Psalm 27 verse 8 says, seeking God's face, ponim, God speaks to Moses face to face, 'di ba? Ponim el ponim, Exodus 33:11. Ibig sabihin nito yung connection ni Moses at ni God. Relational, directional nature of intimacy, turning towards someone, meeting them directly, being fully present to them. So, kapag tayo po ay nakaka-experience ng encounter na ito and when we see God face to face, yung ponim niya, tayo ay present. Hindi lumulutang yung utak natin. Tayo ay engaged dahil meron tayong connection sa Kanya. Kaya nga po, ang kaaway, ang demonyo, ayaw niyang makilala natin si Lord. Kasi pag nakilala natin si Lord, may enjoy natin yung panalangin, may enjoy natin yung buhay natin at magiging kawangis natin ng Panginoon at tayo ay mauuhaw sa presensya niya. Kaya nga pag nagising tayo, hindi una toothbrush o tuwalya ang hahawakan mo kung hindi ikaw ay makapadilat at mamamangha ka sa presensya ng Panginoon. Because He is there, He is everywhere, omniscient, omnipotent, and omnipresent. Kaya nga po, iba kapag kilala mo ang Panginoon by what? Relationship, di ba? Intimacy, at nakaangkla at nakatingin ka sa Kanya. Yan. So, Kaubod and Ponim. And then the last one is Doxa. So, glory, splendor ng Panginoon, di ba? This is in the Greek. Ito naman yung how God's glory is defined in Greek in the New Testament. So in John 1:14, the disciples behold the doxa of the incarnate Son, the same glory that filled the tabernacle, now dwelling in human flesh. So si Jesus Christ, okay, sabi ng Biblia, siya ay hindi magandang lalaki at siya ay maliit na individual. Pero yung presensya ng Panginoon sa kanya, the Lord Holy Spirit, remember, di ba, Jesus incarnate in the flesh, naging katawang tao siya, and then the Holy Spirit is the one moving through Him. And so meron siyang dating, meron siyang kakaibang ika nga presence, di ba? Yung radiance niya. Nakikita mo yung mukha pa lang. Parang pag may nakita kang taong in love, di ba? Kitang-kita mo yung mukha niya, iba. Iba yung glow niya, di ba? Iba yung ganda o kapag pugian niya, ang pleasant ng itsura niya. So alam mo kagad by looking at a person kung sino ang masaya. And in this case, makikita mo that God's presence is wow! Ganun katindi. Yung tindig pa lang ni Jesus, alam mo, He commands respect, He commands the room. Maraming galit sa Kanya. People actually wanted Him dead when He was doing His ministry. Pero alam natin, yun ang glory niya. While in human form. So yung incarnation is God's answer to Moses' prayer. So Jesus came into human flesh para tayo po ay masave from our eternal damnation. So, God turns His face fully toward humanity by becoming the sacrifice for our sins. So, una sa lahat, pag-usapan po na natin to. Kapag tayo po ay hungry sa presensya ng Panginoon, talaga nga naman regalo siya. Kasi nga po may iwas tayo sa mga masamang gawain. So, Psalm 27 verse 4, NLT version says, the one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in His temple. So, na-imagine po ba natin kung araw-araw tayo ay gutom sa presensya ng Panginoon at ang nais natin ay makanig siya. Makasama siya sa panalangin, sa ating paglalakbay, sa ating pagtatrabaho o pag-aaral, sa ating paglalakad, sa ating pagtakbo, sa ating pagsakay ng public transport. We know that there is God's presence. So, kung ganun ang presensya ng Panginoon sa atin because we hunger for Him so much so, then yung proteksyon ng Panginoon ay nasa atin. So,
yung gagawad niya yung protection niya, gagawad niya yung kanyang ano, no, yung presensya niya. And so people will also see kung ano yung nangyayari sa atin. Bakit pleasant tayo? Bakit ang husay ng mga sinasabi natin? May umatake sa atin, may sinabi masama, hindi tayo pumalag. Bakit? Kasi ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Katulad ng nangyari kay Hesus Kristo, di ba? He was, ano, no, he was beaten 40 with 40 lashes pero wala siyang ginawa. He was crucified pero hindi siya nagsalita because alam niya yun yung kailangan niyang gawin to save us. And so ganun din ang attitude natin. Hindi tayo we will not fight against people who are impossible to understand. Hindi tayo makikipagtalo sa mga tao na alam naman natin hindi makikinig. So kahit sila ay magsisigaw, maghihiyaw, kahit saktan tayo nila by words o nang mantutrol sila, di ba? It doesn't matter because we are secure in the presence of God. Sa pagising natin, hindi tayo mapofrustrate. Bakit hindi tayo mapofrustrate? Kasi si God ay naandun. Napofrustrate lang tayo kapag malayo tayo sa Panginoon. Nadi-disappoint tayo pag malayo tayo sa Panginoon because we don't know the why. Di ba? If we know the why, sabi nga ng isang magaling na, ano, no, na philosopher, we will survive the how. Dahil alam natin yung why. Kaya importante na we have a life that is anchored kay Lord kasi it gives us meaning and purpose. Lalo na po yung mga, let's say, mga mag-aasawa tapos empty nester na. Ang kadalasan po na nangyayari sa mag-asawa na ano na, no, wala na yung mga anak nila sa kanilang poder, nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng mga kung ano-anong mga tawag dito, agam-agam o mga pananaw na alanganin. Why? Kasi nga po, nandun sila sa panahon na parang wala ng purpose. Tapos na yung mga anak nila, ano bang gagawin nila with each other, di ba? Pero ang isang tao, na nakaangat siya sa Panginoon, sa pagtanda niya, nauunawaan niya that life becomes richer and richer. Kahit mawala ang kanyang mga anak, kahit mawala yung trabaho niya that earns him or her a living, o let's say yung negosyo niya mag-fold up o hindi na kaya ng katawan niya, ang demands ng mundo, alam pa rin niya na mayroong pag-asa at may kapangyarihan because na kay God siya. Yun po yung maganda. Kaya hindi ka takot eh. When you hunger for God, whatever happens in that day, wala kang takot. Haharapin mo kung ano mang problema meron. At kung meron man mangyayaring hindi maganda, you will continue to trust in the Lord. Remember, hindi simple ang pinagkakatiwalaan natin. Ang pinagkakatiwalaan natin ang lumikha ng langit at lupa. So, ito po ay napakaganda. So, remember, God's glory is His character. Pagkatao niya yun. Di po ba parang ano tawag dito, parang, let's say, isang mahusay mapagmahal na magulang. So, alam noong anak niya kung sino siya. Alam ng anak niya na reliable siya. Hindi siya, yung anak niya hindi mag-aalala sa pangmatrikula kung nag-aaral, hindi mag-aalala sa pagbayad ng kuryente, ng tubig, renta kung nirerentahan yung bahay. Hindi siya mag-aalala dahil siya ay naandun sa poder ng isang mabuting magulang. Ang anak na ito, alam niyang pwede niyang lapitan ang kanyang magulang at hindi siya huhusgahan. Pwede siya magsalita ng mga bagay na maaring nakakainis, maaring nakakaalarma, pero wala siyang kabagabagan sa kanyang paglapit doon sa kanyang magulang kasi yun ang karakter ng magulang niya. Di po ba, pag titignan natin, ang daming magulang walang tiwala sa anak niyang maliit. Hindi niya binibigyan ng emphasis o favor or understanding yung mga sinasabi niya dahil tingin niya bata yun. Isang malaking kalokohan, travesty yan. Anak mo yan, tas hindi mo paniniwalaan. Mas paniniwalaan mo yung mga matanda o yung mga tao sa kapaligiran. Kaya nga po, ang sexual abuse sa loob ng mga magkakamag-anak ay mataas sa Pilipinas. Simply because hindi maayos ang karakter ng magulang. Pero ang Panginoon, pwede natin siyang kausapin. At kung maayos tayong magulang at meron tayong anak, ang mga anak natin hindi magsisikreto. Hindi. Kakausapin tayo kasi alam ng anak natin na, oo, alam niyang magagalit tayo, alam niyang madidisiplina sila kung meron silang ginawang mali. Pero alam din nila na tayo ang saklolo nila sa problema nila. Ang sarap kapag ganun yung anak mo dahil pinakita mo sa kanya
na ikaw ay mapagkakatiwalaan. At pag nangako ka, tutuparin mo yung pangako mo. Hindi mo makakalimutan. Alam niyo, meron po ako mga disciples, nakakaaliw isipin, no? Na may schedule kami. Meron kaming catch up. Yung mga disciples ako na hindi nila naalala na may catch up kami. Nakakalindari yun. So sa akin, nakakasa yun, nag-aantay ako. Because that's my character. Ganun din ang Panginoon ngayon. Hindi siya sumipot, wala akong magagawa. Malamang hindi ako ganun kaimportante sa Kanya. Pero hindi magbabago ang trato ko sa Kanya kasi yun yung character ko. At dahil sa aking relasyon sa Panginoon, nagiging mapagmahal ako ng walang kondisyon. Kaya nga po, kung titingnan natin, ano nangyari sa Exodus 34:6-7, New Living Translation, the Lord passed in front of Moses calling out, Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin. Kapag tayo po ay nakaangkla sa karakter ng Panginoon, lalo na yung mga single dito, di ka maghahanap ng boyfriend o girlfriend. Kasi alam mo, may nagmamahal sa'yo. Alam mo yun. At ang magiging boyfriend o girlfriend mo na maauwi sa kasalan ay ihahandog ng Panginoon sa'yo. Dahil ganoon ang karakter ng Diyos. Kaya nga po marami naghahanap ng boyfriend o girlfriend kasi pakiramdam nila most often than not, hindi sila nauunawaan, hindi sila walang nagmamahal sa kanilang sukdulan. Pero pag kilala natin ng Panginoon, alam natin na mahal niya tayo. Kaya hindi madidiskaril ang buhay natin. Next, ito po yung nakakaaliw. Kapag totoo ang ating engkwentro sa Panginoon at nakaranasan natin ang gloria niya, dalawang bagay ang mangyayari. Sasambahin natin siya at tayo ay magiging broken o undone. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ating ang ating reaksyon will be humility and we will just surrender to the Lord. Yun ang gagawin natin. Brokenness. Aaminin natin kung sino tayo. So ano sa Exodus 34:8, Moses bows low or bows down and worships God. Isaiah cries, it's all over for me. I am a man of unclean lips. So natakot si Isaiah because ang kaharap niya ang glory ng Panginoon na banal at walang kasalanan, napaka-pure. Anong sabi ni Isaiah? Makasalanan ako. Maaring katapusan ko na. And in Revelation chapter 1 verse 17, John falls like a dead man at the feet of the risen Christ. So yun ang mangyayari. At pag naranasan natin yun, hindi na tayo babalik sa dati dahil mababago tayo nung ating karanasan and experiencing God's glory. So si Jesus ang sagot sa panalangin ni Moses. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 6, from the New Living Translation, for God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts so we could know the glory of God that is seen in Jesus' face. Grabe po. Kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, ang mangyayari sa atin, punong-puno ng liwanag ang ating karanasan. At dahil tayo ay nasa liwanag, hindi tayo matitisod, hindi tayo madadapa. Kasi yun ang karakter ng Panginoon. Liwanag siya sa kalagitnaan ng dilim. Tubig siya sa kalagitnaan ng tagtuyot. Siya ang ating oxygen sa kalagitnaan ng naghihingalo tayo. Yun ang Panginoon. Kaya nga po kung kilala natin ang Diyos, makikita natin na ito yung gloria ng Panginoon bumaba sa lupa through Jesus Christ. At kung makikita natin ang gloria ng Panginoon, mararanasan natin siya sa bawat panalangin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nakaangkla sa Kanya, ano man ang ginagawa natin, ang gloria ng Panginoon, binabago tayo. From glory to glory din. Kaya makikita mo ang isang tao na nakaangkla sa Diyos dahil nagbabago siya. Hindi na siya na-frustrate, hindi siya babalik doon sa kanyang fleshly desires. Hindi niya gagawin na kailangan ito yung kondisyon para sumunod ako o ito yung kondisyon para maging masaya ako. Masaya siya regardless ng kondisyon.
Susunod siya, favorable man o hindi ang sitwasyon. Because that's how a person who experiences the glory of God is changed and transformed. Nakakakilabot po talaga ang Panginoon. So, ito ang tanong ko sa inyo. Pag nananalangin ka o nagkakaroon ka ng enkwentro sa Panginoon, when was the last time you asked for His glory? Hindi yung blessings, kundi sa Kanya. Kadalasan po kasi pag nagpe-pray tayo, gawin mo to Lord, ibigay mo sa akin to Lord, igawin mo to sa Kanya, hayaan mo maging ganyan siya, baguhin niyo po siya. Puro ganun ang prayers natin, most often than not. Wag na tayong magpanggap kasi guilty rin ako do'n. Ganyan yung panalangin, laman ng panalangin ko siguro 99% puro hiling. 99% it talks about me, talks about other people. Pero si Moses, different. He asked for His glory. Si Isaiah, nung nakita niya yung glory ng Panginoon, nakita niya kung gaano siya makasalanan. At natakot siya. At ang nangyari eventually dun sa Isaiah chapter 6, verse 8, sabi niya, "Here I am, send me." Si John the Apostle, na matagal niyang kasama si Christ in the flesh, all of a sudden found himself in that prostrate situation. When we see His glory, nakakakilabot. Dahil alam mo kung meron ano 'no, may cloud, 'di ba, parang gray yung day mo, hihipan ng Panginoon yang cloud na yan, eh. Okey, so liliwanag na. Yung circumstance mo doon sa lupa gano'n pa rin, pero kita mo na yung liwanag, naiintindihan mo na. So the cloud has been removed. So yung mga gray areas is, uh, not only removed but also it melts away. So hindi ka na nalilito. Yun yung presensya ng Panginoon. So ang encouragement ko sa'yo, make that decision today. So huwag nating kakalimutan, 2 Corinthians chapter 4 verse 6, "For God who said, Let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts." So we could know the glory of God that is seen in Jesus' face. Huwag nating kakalimutan yan, 2 Corinthians 4:6. Ang dali lang, 2:4:6 Corinthians. 2:4:6 Corinthians. 2:4:6 Corinthians. For God who said, Let there be light in darkness, has made this light shine in our hearts. So we could know the glory of God that is seen in Jesus' face. Kaya yung heart natin nababago eh. Because there's so much light in our heart, so much love, so much forgiveness, so much faith. And of course, huwag natin kakalimutan, the glory you are searching for is not hidden. It is in the face of Jesus Christ. When we read the scriptures, we see Christ there. Not necessarily yung mukha niya, yung itsura niya, but we see His character. We understand kung sino siya by His name. And that's absolutely life-changing. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Manaming Diyos, maraming salamat kay Hesus Kristo. Siya ang ika nga ebidensya ng gloria mo. Came in human form. Though we don't know what He looks like because, He did not permit it, of course, dahil mauwi siya sa idolatrous practices. We experience His glory nonetheless today. So sa mga kasama ko po today, in this essence, praying before the Lord, ini-encourage kita. For the next 2 or 3 minutes, mag-pray ka na si Lord ang iyong sinasaliksik. Hinihiling mo, ipakita niya ang glory niya sa iyo. Hayaan mo na maramdaman mo, maranasan mo yung thickness niya. Kung ikaw ay matutumba, nasaan ka man, just allow the Lord just to come upon you like a flood. Kung ano man ang physical o emotional na karanasan na mararanasan mo, make sure na hindi ka aangkla ron. Aangkla ka sa character ng Panginoon because this can happen every day. And then we will pray together. Pray and experience God's glory for the next 2 to 3 minutes.
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kapangyarihan, sa presensya mo, Panginoong Ama. Naway dalangin ko ang bawat isa na inanyayahan na maranasan nila ang gloria mo ay naranasan po talaga nila. At sa mga kasama ko dito na nanonood at nakikinig ng mensaheng ito na hindi sineryoso ang bagay na ito, may pagkakataon ka pa, kaibigan, kapatid, hilingin mo ang gloria ng Panginoon sa oras na ito habang ako ay nananalangin. Ama naming Diyos, magpakilala ka po sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, na maranasan ka namin like never before. Hayaan niyo, Panginoon, na kami ay mabago ng iyong salita. At sa araw-araw namin panalangin, baguhin niyo ang aming mga binibigas. Baguhin niyo ang laman ng isipan namin. Baguhin niyo, Panginoon, ang kilos ng aming katawan. Na ikaw, O Diyos, makapangyarihan sa lahat, ay aming tatangiin, aming sasambahin, at kami ay mamamangha dahil ang gloria mo ang mararanasan namin. Ikilanalin ka namin. Hindi kami hihiling ng hihiling. Magkakaroon kami, Panginoon, ng oras at pagkakataon sa aming panalangin na kami ay makikinig ayon sa kalooban. At kami ay babaguhin mo. Tutungkabin mo, Panginoon, ang kadiliman sa amin. Tutungkabin mo ang kasalanan, Panginoon. At bibigyan mo kami ng grasya na humingi ng tawad. At takalikuran ng lahat, Panginoon, ng humahad lang sa aming tagumpay. Talikuran ng kasinungalingan. Talikuran, Panginoon, ng pandorobo, pandaraya. Talikuran, Panginoon, ng pangangalunya. Talikuran, Panginoon, ang mga bisyong hindi maganda. Droga man siya, pornography, Heavenly Father. Ito man, Panginoon, ay substance abuse, alcoholism, gambling, Panginoon. I pray for your healing. I pray na ang mga tahanan, Panginoon, na nire-represent ng mga taong nanonood, nakikinig ng mensaheng ito ay magkakaroon amang Diyos ng pagkakasundo. Magkakapatawaran sila at ang pag-ibig mo, Panginoon, na magiging sentro ng kanilang mga tahanan. Magkakaroon, Panginoon, ng katotohanan, mga pangako ay tutuparin, hindi na ito isasantabi. Ang mga magulang at ang mga anak magkakaroon ng maayos na relasyon. Ang mag-asawa magiging mahusay ang kanilang pagsasamahan. Ang mga anak maggagawa ng respeto sa kanilang mga magulang dahil makikita nila ang kanilang mga magulang, bit-bit ang gloria mo, O Diyos. Hallelujah. At kayo po, Panginoon, ang maitaas sa lahat ng tahanan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa lahat po nakinig at nakinabang sa ating mensahe, why don't you partner with us, be our virtual evangelist, share the content, and we would love to hear from you as well. Kung kayo ay nakaranas ng healing dito, nakaranas ng pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, reach out to us and we would like to invite you to be part of our church. At higit doon sa mga kasama natin na talaga nga naman patuloy kayong namamangha sa presensya ng Panginoon, we would like to hear you out and hear your testimony. Reach out to us and we would like to interview you as well. Ganun din po sa mga kasama natin sa Zoom at this stage, please do stay for a while. We're going to have a very short fellowship. And of course, ipagpapatuloy natin ang ating series for the next 2 Sundays. Know God. Stop talking about Him and start talking to Him. Intimacy versus revelation. God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. See you next Sunday.